ako, ang tagal naman natin kumukover dyan sa Congress nung sa 40 years na nasa media ako, usually dyan kinukuha yung mga pabonos ng mga congressman. Depende yan kung gaano kakalapit sa kalan. Yun. Pwedeng kalahating milyon, pwedeng 1 milyon, pwedeng 5 milyon, pwedeng 10 milyon, pwedeng 30 milyon. Okay, ha? Ito, pwedeng kalahating milyon, pwedeng 1 milyon, pwedeng 5 milyon, 10 milyon, 30 milyon ang matatanggap. Paano magdi-decide kung gaano kakalapit sa kalan? Sino tong kalan? Jason sa. Nagtatanong lang po, wag mo ako ipatawag, ha? Sino ba itong kalan? Paano ba ako mapapalapit sa kalan? Pakilala mo nga ako, Jason sa. Sino ba yung kalan na yan na makapalapit dyan kahit ano lang? Hindi, joke lang. Ganun po ang labanan. Yearly po yan, ha? Hindi yan yung buong 3 years nila as congressman. Yearly po yan. So imaginein mo na lang, kahit na lang sa kalahating milyon. Hindi lang kalahating milyon. Baka yung kalahating milyon, kaaway pa nung kalan. Paano kung yung kalan malakas kumalampag? Baka yun yung 30 milyon kada taon. Habang ang Pilipino hindi makabili ng bigas. Kaya ako, bukas na bukas, Jason sa bibili ng super kalan. Mapapalapit ako sa kalan. Lalagyan ko bawat kanto ng bahay ko kalan. Baka sakaling may magbigay ng kalahating milyon. Ayan pa lang, patakaran ninyo mga animal. At usually, kung sino yung malakas tumahol. Paano yung pinakamalakas tumahol? Jason sa ako may tanong sa'yo. Yung lumalabas sa TV ngayon sa media, do you consider that as malakas na kahol? Tanong lang, Jason sa, huwag kang magagalit sa akin, ha? Dahil ako, tinatanong kita. Dahil ako, sigurado ako, ikaw ang susunod sisilipan. Ikaw na lang. Kaya siya na tinatanong ko. Hindi. Ako talaga, ha? In my honest opinion, you are next, Jason sa. Abangan ninyo, ha? Tingnan ninyo kung si Coach Oli ay tama o mali. Next, nasisilipan ka, Jason sa. Next ka. Kung hindi ka sinilipan, ipapatawag ka. Kung hindi ka pinatawag, something. Tingnan ninyo, baka magdilang anghel ako. Bantayan nyo si Jason sa. Sisilipan to. Opinion ko yun. Huwag kayo magagalit sa akin. Kung si Sara nga, Vice President, mas mataas pa ang boto kay Marcos. Sinilipan eh. Ikaw pa, Jason, sa may kaso pa, bubulat-latin yon. Abangan ninyo. Pasensya, Jason, sa ha? Ako'y nagbibigay ng opinion. Hindi kita kinakalaban. Tingin ko lang. You are next. In defense of the institution, from those who besmirch the dignity of Congress. Yun ang nakakatanggap ng malaking envelope. Yan ang malaking nakakatanggap ng envelope. Yung malakas tumahol. Jason, sa pwede na ba yun? Pati parinig ng tahol mo, Jason, sa. Remember, yung media is the fourth estate. Ang trabaho niya, magbantay sa lahat ng kabulastugan sa gobyerno. Kanya-kanyang trabaho. Ang trabaho nila magpanday ng batas. No? Opo. Sir Jay. Namimiss ko na yung pagganong-ganon mo, Kibuloy. Hindi, namimiss ko yung gikan sa masa. Meron nga nag-suggest, pag wala nang gikan sa masa, kay Banat Vice. Sana matuloy yun, Iba lang ako ng konti, sir. Nabasa ko to sa mga post mo recently. Alam naman po natin na sa SMNI, may programa si former President Rodrigo Duterte. At ang nakaupo ngayon sa Davao City ay ang kanyang anak na si Mayor Baste. Ngayon, may nagtanong nung nakaraang araw na taga Davao din. Meron daw Banat Bayan. Yun na lang. Banat Bayan. Doon na lang. Pag nawala yung gikan sa masa, PRRD, Banat Bayan. Na congresswoman. At na parang sa pakiwari ko sa iyong post, may epekto ito sa local politics sa Davao City. Ano bang pakiwari mo dito, sir? Ito. Makinig kayo. Local politics sa Davao. Hoy, sino mga epal dyan sa Davao? Alam natin, pag sinabing Davao, anong sasabihin ninyo? Duterte, di ba? Davao, Duterte. Tamba, Kalan. Pag-usapan muna natin tong Davao, ha? Kupi-kupi. Coach Oli, wapo ka daw sa chick boy ka raw nung araw. Dati yun. Hindi. Thank you, ha? Kupi-kupi. Yes. Kasi ganito yan, Ako unang-una,
Nagtataka lang dito kay Miss Mix Margarita ata pangalan niyan eh. Anak ng kaibigan ko yan, si Boy, no? Si Boy Nograles. Oy, Nograles. Mix. Nograles? Yung ba? Sabi ni Nuki, Banateros para sa masa. Uy, ayos yan. Ang naalala ko, unang naalala ko, nung nagpapalakas pa sila ng kanilang party list, PBA, nagprograma pa yan sa SMNI eh. Tama ba ako? Grabe, no? Nung nagpapalakas pa sila ng kanilang party list, may programa pa sila sa SMNI. Sino? Ito mga Nograles. Ha? Sige, tuloy, Jason sa. Maraming salamat, Feli Valesa Snell sa Stars. Ayan, nasa Facebook siya. Feli Valesa Snell, maraming salamat po. Meron sir, kasama siya doon sa naging panandalian, kasama namin siya sa programang Pinoy Legal Minds with Attorney Mark Tolentino. Yun nga, no? Pangalawa, nagturo pa siya in the same school which is a sister institution of SMNI sa Jose Maria College. Nagturo pa siya ng sister school ng SMNI. Nagturo yan sa College of Law, kung daw nagkakamali. Tama ba ako? Tama. I've read, sir. That is why, nasyak ako nung malaman ko na isa siya sa nag-uutos sa National Telecommunication na suspendihin ang permit to operate ng SMNI. So, anong tawag nito? Traidor? Hindi. Ngayon, ibig sabihin, napakinabangan niya ang SMNI, ngayon siya pang nagsusulong para soplakin ang SMNI. Ganun kasimple yun. Grabe ang mundo natin. Kaya, kung ang SMNI ay natatraidor noong mga ibang nakinabang, makinig ka po sa akin, BP Sara, with all humility. Ang loyalty sa mga taong ito ay wala sa ibabaw. Ang priority nila, ang nasa ibabaw, pangarap. Basta may pangarap, walang kaibigan, walang loyalty, tablahan. Kung sa bagay ako, hindi ako nagtataka sa ganyang pag-uugali, no? Kasi kilala ko yung pamilyang yan eh. Magmula sa lolo, sa tatay, sa mga tiyuhin. Matindi pala yung pamilya nila. Matindi yung pamilya, kilala daw ni Jason. Sa tanong ko, ano ba yung pamilya nila? Parang sinasabi ni Jason sa rito, tanong lang naman. Tama ba ako naintindi, Jason sa? Parang sinasabi mo na lahat sila, hindi marunong tumingin sa walang loyalty sa kaibigan. Ganun ba, Jason sa? Hindi ko na-expound, no? Pero yung mga nakikinig siguro, lalo na yung mga taga-Davao, would know, unsang klase kung sabihin siya pa, no offense meant, unsang klase mananap ni, no? So, hindi ko alam, mga Bisaya ata yung sinabi, no? Sa Davao daw, kilala yung pag-uugali nila. Yeah, be that as it may, my inside information is talagang sabi ni Pinoy News Files, Rep. Mix Nograles, boss po niya si Sandro Marcos. Tulugin nila yung istasyon kasi unang-una nandyan si Duterte. Nandiyan si Mayor Digong nagpo-programa. I do not know kung anong consideration, no? Whether it is money, whether the consideration, kasi ang nagbulong sa akin talagang yan si Congresswoman Kimbo at saka yan si Congresswoman Nograles ang naatasan na hanapan ng butas yung franchise ng SMNI. Ayun. Si Nograles at si Kimbo, sila ang ngayon leader na butasan. Ay, ano ba yan? Jason sa mambabatas o mambubutas? Hanapan para i-discredit ang SMNI. Kung totoo yung sinasabi mo, Jason sa, hindi mambabatas yun, mambubutas yun. Baka si kabutas. Mahirap yun. Naku, sila pala ang leader. So, kung susundan ko ang iyong sinasabi, Jason sa, marami tayong aabangan sa dalawang babae na ito, itong dalawang kongresista na ito, na talagang birahin ng SMNI. Naku. Sabi ni Nuki, sino source mo? Si Banat ba? Joke lang. SMNI. That is why in the last hearing, nagsimula na silang questionin yung ibang transfer of shares, no? But I'm sure that sila Rolex would know better what to do, no? Dating mga kasamahan, no? Dating mga miyembro ng franchise legal, legislative franchise committee dyan sa
mababang kapulungan. Ngayon, wala naman kasi ang ano dyan, yung iba, nagbuwa 1+1. Na kasi never nanalo ang mga Nograles sa Davao magmula sa kay Boy hanggang sa kung sino pang ano. The only redeeming factor nga na nakabalik sila sa politika is nung in-appoint, no? Except for being a congressman dahil anong tawag nito, pero tandaan mo yung first district diyan sa Matina area, pag naglagay ng kandidatong malakas diyan ang grupo nila Duterte, hindi kahit kailan kaya nilagay na lang nila, tagtayo na lang sila ng district. Yeah. Okay, sa madaling salita, doon sa distrito nito sila Nograles, sa aking pagkakaunawa, pag naglagay ng malakas diyan ang Duterte, hindi sila mananalo. Kaya sila makabalik dahil sa party list. So in short, dapat sila ay parang dapat nagpapasalamat sa Duterte. Pero baligtad ang nangyayari. O tuloy. Dahil wala nang paglalagyan Dahil takot sila na pag tumakbo sila uli, wala na talaga mananalong Nograles, no? Oh, yan. Sa Davao daw yan. Kung may tumakbo ulit, wala nang mananalong Nograles. Tindi. Baka kaya gusto talagang ipitin ng Duterte. Dahil siyempre, matinding kalaban. Pag nakakalaban mo Duterte, ano na? Party Laking tuwa nga nung malaman ko na para wala ng gulo, wala ng political animosity, in-accommodate ni Mayor Digong si Carlo doon sa cabinet secretary, pagkatapos in-appoint sa civil service. Isipin mo, in-accommodate pa ni PRR dito yung mag-anak para wala nang di ba? Alam mo na, para wala nang pagtatalo pa. Yun po ang Diyan mo makikita ang pagiging totoong tao, ang strong character ng isang tao, na personality of a person, pagdating diyan sa yung loyalty. Hindi naman po sinasabi na oo ka lang ng oo sa isang tao, kahit mali or illegal na. Pero sa kaso dito, wala naman. Bakit iipitin ang SMNI dahil sa Duterte? Obviously, yan po ang pinupunto ni Jason sa. Bagay, murag di naman uso siguro kapingali karon ng utang kabubuton sa mga bagong tubo, Admar, no? Ambot lang ka, sir. Kabaw ba sila? Kasi kung tutusin mo, anong tawag nito? At least ako, I was shocked, no? To find out that Migs was in the front and center of this demolition campaign, no? Ako, I would call it a demolition campaign. Grabe. Well, anyway, ganyan na yan. Wala na tayong magagawa dyan, Jason. Magpapasko pero ganyan ang pag-uugali nila. What to do? Sana mali ako. I really hope mali ako, Jason sa. But I think I'm right. You are next. Nagbibigay lang ako opinion, ha? Ayoko po mangyari kay Jason sa. Next tayo. Rick at Dr. Lorraine Badoy, isang kalabisan ayon sa isang veteranong broadcaster. Si Daniela Paulite magbabalita. Nagbigay ng komento ang veteran broadcaster na si Jason sa pagpataw ng contempt ng Kamara sa Jason sa ulit. Mainit siya ngayon kaya talagang parang malabong hindi kasilipan dito, Jason sa. Dalawang anchor ng SMNI na sina Jeffrey K. Eric Celis at Dr. Lorraine Badoy. Sa panayam ng SMNI News kay Jason sa, sinabi nito na kalabisan ang ginawang pagkulong sa dalawang mamamahayag dahil sa pagtangging sabihin kung sino ang pinagkunan o pinagmula ng impormasyon. Ayon pa sa broadcaster na wala ang kanyang respeto sa Kongreso. Ito wala naman dapat anong tawag nito, panggigipit ng gano'n kasi simple lang Let them replay the video at doon makikita na nagtanong yung mama, kailan pa naging kasalanan sa mundo o maging sa Diyos, yung pagtatanong. Yan po yung naging issue dito. Bakit hindi raw payagan i-play yung video? Gustong ipa-play yung video para makita, patanong ba talaga? Tanong ba talaga? Or nagpapalusot lang si Ka Eric? Yan yung sinasabi natin na kung gusto nyo silang dinggin, na sinasabi nyo may due process, dapat tinayaan nyo sila magpresenta ng ebidensya. Yun po ang due process. Ba't hindi daw pinayagan ipakita yung video? Gusto ipakita yung video na sila talaga yung nagtatanong. Wala Hindi hinayaan. Kaya nga, for them to cite
the two anchors of SMNI with contempt. At sa tingin ko kalabisan na yon. Sa usapin naman ng pagkwestiyon sa accreditation ni Ka Eric at Dr. Lorraine, ay ipinaliwanag ni Sonsa na voluntaryo lamang ang pagiging miyembro ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Anya, epektibo lamang ang accreditation ng KBP noong panahon ng martial law. Voluntary yan na Admar, no, MJ. So, kung gusto mo maging miyembro ka. Kung hindi, wala namang pilitan. As a matter of fact, karamihan sa mga malalaking network, hindi na miyembro ng KBP. Yan yung sinasabi natin. Hindi kailangan member ka ng KBP kasi ang punto nila dito, pag member ka lang ng KBP, doon mo applicable sa iyo yung SOTO law. Hindi mo lang pwedeng sabihin yung source mo, yun yung SOTO law, kung member ka ng KBP, hindi naman daw member ng KBP si Ka Eric. Ang mainstream media, marami dyan hindi member ng KBP. Nung panahon pa yan ng martial law, okay? Marami na po ngayon hindi talaga member dyan. Hindi po yan pilitan. Hindi ito parang, naalala ko nga pala, hindi ito parang bar exam na kailangan mong ipasa para ikaw ay maging abogado. Hindi. Kailangan mo maging member ng KBP para ikaw ay maging broadcaster. Hindi po ganyan yan. I think clueless dito yung mga congressman. Parang hindi nila alam kung ano ito. Pero masingit ko lang, congratulations UST. Number 1 kayo ngayon. Attorney Vic, congratulations sa UST kasi sa UST yan eh. No? Pero siyempre, marami. May UST, Ateneo, UP, siyempre Sambeda, yung mga nag-top ngayon sa bar exam. Yan kasi naalala ko dahil yung anak ko gusto mag-abogado. So, yan yung mga top schools for law. Kaya, congrats sa inyo lahat, no? Pero hindi ito parang bar exam. Hindi kami obligado. Okay? Oo, kasi ang nangyari, wala naman sila pakinabang, no? Yung sinasabing accreditation, panahon ng martial law yun eh. Wala naman tayong martial law ngayon eh. Unless this government likes to project that it has indeed the effects of martial law, no? Yan. Okay. No martial law, kailangan mo accredited ka ng KBP. Ang tanong, Jason ako tatanong lang, nasa martial law ba tayo? Or, baka hindi natin alam secret martial law to. Tanong lang, Jason anong palagay mo? Yung pinatatahimik ang media, martial law na ba? Or papunta tayo sa martial law? Parang ganon. Pero wala po. Ang accreditation should now come from the network itself. Dagdag pa ni Sonsa, pambubuli ang ginagawa kila Ka Eric at Dr. Lorraine upang patahimikin ang mga ito. Talagang dinuduro lang naman eh. May ibang purpose sila. They want to send a message na, "Oy, huwag niyo kaming gagalawin, huwag yung pag-uusapan yung mga kabulastugan namin, yung mga kaso namin na nakapending sa ombudsman, mga plunder, mga ganun." Sino yan? Sino yan, Jason Sino yung may kaso ng plunder sa ombudsman? No, kasi yan ang punto ni Jason Yan ay warning shot. Parang ganon. Warning shot yan. Panduduro, paninindak, pambubuli. Saan? Kay Ka Eric at sa 10 ng mga kasama niya. Kay Ka Eric at sa mga katulad niyang mamamahayag. Sa inyo sa mainstream media at sa mga vloggers. Huwag niyong bubulat-latin yung mga kaso namin sa ombudsman. Kung hindi, Ka Eric kayo. Gusto nyo Ka Eric? Ikaw, Jason gusto mo Ka Eric? Ay naku, ipapatawag ka. Yun daw. Sino ba yan? Sino ba may kaso ng graft and corruption at plunder? Hindi ko alam eh. Kaya kayo po tinatanong, bobong vlogger po ito. Pakilagay, sa tingin ninyo, sino ba yung may mga kaso ng plunder? Batatalino yung mga manonood natin. Alam nila sino yung may mga kaso? Ako nga hindi ko alam. Hindi ko alam. Lagay nyo na lang. At sa mga manunood ng replay, sino ba yun ang malaman ko naman? Pambira, vlogger ako. Sa political vlogger, wala akong alam sino may kaso. Sino may kaso dyan sa ombudsman? Pakilagay na lang. Pakilagay. Huwag mo kakalimutan, pati yung mga magre-replay. Noon, mga graft and corruption. Kung hindi patatawag namin kayo, tapos pakukulong namin kayo. Hindi ho pwede yung ganon. No. Paalala naman ni Sonsa. Sabi na rito, may mga nababasa na akong pangalan. Ano yan? Graft and corruption ba yan? Hindi ko alam yan Hindi, tatanong natin kung totoo ba yan. Totoo ba itong mga nakasulat dito na mga pangalan?